Naranasan mo na bang magmadaling pumasok sa pintuan, ihagis ang iyong susi sa maliit na mesa sa gilid ng pasukan, at magtaka kung bakit patuloy na nauupos ang mga bayarin kahit nagpupuyat ka pa para sa overtime? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng gawi, ang pagtapon ng susi sa maling lugar, ay tahimik na nagtutulak sa pera palayo sa mesa ng pamilya mo? Sa bawat bahay kubo, unit ng kondo, at apartment sa buong Pilipinas, ang mga susi ay hindi lang bakal at ngipin. Nagdadala din sila ng enerhiya. At kapag tumagas ang enerhiyang iyon, dumarulas sa ating mga kamay ang mga biyaya. Manatili ka rito dahil sa mga susunod na sandali, malalaman mo kung saan eksaktong lugar hindi dapat iwanan ang iyong mga susi bago pa maging huli ang lahat. Isipin mong papasok ka sa bahay pagkatapos ng mahabang araw ng traffic, pag-aasikaso sa tindahan, at walang katapusang pila para sa pag-renew ng pasaporte. Gusto mo nang ihulog lahat, bag, jacket at syempre, ang iyong susi, bago mo ipahinga ang iyong ulo. Pero sandali lang, alam mo ba na ang lugar kung saan mo inilalagay ang iyong susi ay maaaring siyang di nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng pangmatagalang kasaganaan? Sa mga pamilyang Pilipino, ang mga susi ay hindi lang gamit. Sila'y simbolo ng oportunidad. Mula sa pagbubukas ng balikbayan box, pag-alis ng kandado ng tindahan, hanggang sa pagmaneho ng tricycle, ang susi ay representasyon ng pag-asa. Pero sa mga pamilyang Pilipino na may inspirasyong Budista, ang bawat bagay sa bahay ay may dalang enerhiya. At kapag ito ay nailagay sa maling lugar, ang enerhiyang iyon ay parang tubig na dumadaloy at nawawala sa mga bitak. Sa video na ito, lalampasan natin ang pamahiin at sisilipin ng tunay na mga ritual sa bahay na ipinamana ng ating mga lola at ng mga mongheng Budista. Ipapakita namin kung paanong ang simpleng paglalagay ng iyong susi sa tamang lugar ay maaaring tahimik na magtakda kung darating ba o lalayo ang biyaya sa inyong tahanan. Sa pagtatapos ng video, malalaman mo ang eksaktong lugar na espiritual at enerhiyang hindi dapat paglagyan ng susi, at kung paano ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magbukas ng masaganang daloy ng pagpapala sa inyong bahay. Filipino-Buddhist na konteksto ng enerhiya sa tahanan. Ngayong nauunawaan na natin kung paano ang simpleng paglalagay ng ating susi ay maaaring makaapekto sa agos ng ating pinansyal na biyaya, masdan natin ang mas malalim na ugat ng enerhiya sa mga tahanang Pilipino, kung saan ang mga lokal na kaugalian ay sumasabay sa karunungang hango sa Budismo. Sa maraming tahanang Pilipino, maging ito man ay lumang bahay kubo sa Laguna o modernong kondo sa Makati, may isang tahimik na paniniwala. Bawat bagay ay may dalang panginginig o enerhiya. Mula pagkabata, nasaksihan na natin si Lola na nagsisindi ng insenso sa dambana ng pamilya, naniniwalang ang usok ng sampagita ay nagdadala ng panalangin paitaas. Si Lolo naman, inilalagay ang maliit na rebulto ni Buddha sa tabi ng bitak-bitak na anting-anting. Nananalig na ang proteksyon at kasaganaan ay nanggagaling sa paggalang sa mga puwersang hindi nakikita. Ang mga ritual na ito, ipinamana sa atin ng maraming henerasyon, ay nagtuturo na ang ating espasyo ay hindi basta pisikal lamang. Ito'y mga buhay na sisidlan ng alaala, layunin, at posibilidad. Sa Budismo, may konsepto ng ki o ki, isang enerhiyang dumadaloy sa lahat ng bagay, tulad ng isang ilog. Sa mga templo ng Timog Silangang Asya, maingat na inilalagay ang mga rebulto, batya ng tubig, o kahit simpleng mangkok ng bigas upang hikayatin ang agos ng pagkakaisa at balanse. Ganito rin sa mga pamilyang Pilipino na matagal nang isinasabuhay ang mga ideyang may impluwensiyang feng shui, mula sa pag-aayos ng halaman sa may pintuan, pagsasabit ng rosaryo sa bintana, hanggang sa paglalagay ng asin sa sulok ng bahay upang itaboy ang negatibo at anyayahan ang swerte. Kapag pumasok ka sa iyong tahanan, hindi ka lang basta tumatawid sa pintuang gawa sa kahoy o semento. Tumutungo ka sa isang lugar kung saan bawat kilos mo, tulad ng kung saan mo inilalagay ang iyong susi, ay may alingawngaw sa maselang agos ng enerhiya. Sa paggalang sa mga tradisyong Filipino-Buddhist,
Natututo tayong bawat bagay, bawat galaw, at bawat pwesto ay may kahulugan. Ito ang pundasyon upang mapanatili nating masagana at masigla ang ating tahanan, hindi isang tahimik na daanan ng biyayang bigla na lamang nawawala. Ang simbolismo ng mga susi sa mga tahanang Pilipino, mula sa unang pagkakataon na ipinagkatiwala sa iyo ang isang susi, maaaring para sa tindahan ng inyong pamilya, bahay ni Lola sa tahimik na kalye sa Pampanga, o ang lock ng tricycle na araw-araw mong ginagamit, ang susi ay may bigat na higit pa sa pisikal nitong anyo. Sa kulturang Pilipino, ang susi ay literal at simbolikong susi sa oportunidad, seguridad at tiwala. Kapag iniabot ni Lolo ang susi ng kanyang lumang Ford Tamaraw, hindi lang bakal ang ibinibigay niya, kundi ang tiwala sa iyo bilang tagapagmana ng kabuhayan at alaala ng pamilya. Kapag isinusuksok ng isang ina ang maliit na susi ng bahay sa bulsa ng anak niyang paalis bilang OFW, ang susi ay nagiging simbolo ng pag-asa, koneksyon, at pangakong muling pagbabalik. Sa mga turo ng Budismo, sinasabi na bawat bagay ay may taglay na ki o enerhiya. At ang mga susi, dahil sa kanilang likas na tungkulin, ay nagsisilbing daan sa pagitan ng santuwaryo ng ating tahanan at ng malawak na mundo sa labas. Kapag ang susi ay maingat na inilagay sa sagradong istante malapit sa altar, ito'y tahimik na tumatanggap ng biyaya mula sa universo papunta sa ating araw-araw na buhay. Ngunit kapag ang susi ay basta na lamang itinapon sa gulo ng gamit, maaari nitong ikulong ang enerhiyang dapat sanay dumadaloy at tuluyang hadlangan ang pagpasok ng kasaganaan. Maraming pamilyang Pilipino ang nagpaparangal sa simbolismong ito sa pamamagitan ng pagsabit ng mga rosaryo o imahen ng santo malapit sa lugar ng mga susi sa pasukan ng bahay, naniniwalang ito'y espiritual na gabay at proteksyon para sa tahanan. Ngunit, madalas ay nakakaligtaan nating kahit ang mga ganitong mapagpalang ritual ay maaaring mawalan ng bisa kung ang aktwal na pagkakalagay ng susi ay salungat sa inaasahang daloy ng enerhiya. Kapag ang susi ay nakabaon sa tambak ng lumang papel, charger ng cellphone, o tsinelas sa pintuan, ang makapangyarihang simbolismo nito ay natatabunan at ang enerhiya nito ay maaaring magulo ng kalat, pag-aalinlangan at pagkabahala. Ang pag-unawa sa malalim na kultural at espiritual na kahulugan ng mga susi ay unang hakbang tungo sa mas mapagmalasakit na pagtrato sa kanila. Hindi lamang bilang kasangkapan para mag-lock ng pinto, kundi bilang tahimik na tagapagdala ng biyaya. Dapat silang igalang, alagaan, at ilagay sa tamang lugar, bilang bahagi ng ating tahanang Pilipino-Budista. Mga turo ng Budismo sa paglalagay ng mga bagay sa bahay. Ngayong naunawaan na natin kung gaano kalalim ang kahulugan ng mga susi sa kulturang Pilipino at kung paanong may dalang enerhiya ang bawat isa sa ating tahanan, sumunod nating tuklasin ang mga turo ng Budismo tungkol sa tamang paglalagay ng mga bagay. At kung bakit kahit ang pinakamaliit na gamit, kapag napunta sa maling lugar, ay maaaring makasira ng balanse at armonya. Sa pilosopiyang Budista, bawat elemento sa ating kapaligiran, rebulto, kandila, o kahit isang simpleng susi, ay naglalaman ng ki, ang banayad na enerhiya ng buhay na dumadaloy sa lahat ng nilalang. Kapag malaya ang daloy ng enerhiyang ito, pinapakain nito ang ating mga hangarin, binubuhat ang ating diwa, at inaayon ang ating pamilya sa kasaganaan. Ngunit kapag ito'y bumara o tumigil, nawawala ang mga oportunidad, napipinsala ang ugnayan, at nababawasan ang daloy ng mga biyayang pinansyal. Maraming tahanang Pilipino ang tumatanggap ng ganitong paniniwala sa pamamagitan ng pagsasama ng lokal na paniniwala at mga kaayusang may impluwensiyang Feng Shui. Sa mga templo sa Asia, mula sa masisikip na kalye ng Bangkok hanggang sa katahimikan ng mga burol sa Baguio, maingat ang pagpoposisyon ng mga rebulto at alay upang mag-anyaya ng balanseng enerhiya. Karaniwan sa mga monghe ang maglagay ng mangkok ng tubig sa pasukan, sapagkat naniniwala silang ang refleksyon ng tubig ay nagdadala ng paglilinis at malawak na posibilidad. Gayon din, maraming Pilipinong pamilya
ang nagsasabit ng maliliit na karas, charm, sa mga bintana o naglalagay ng replika ng kris malapit sa altar na naniniwalang ang maingat na paglalagay ay nakakatulong upang dumaloy ang proteksyon at kasaganaan sa loob ng tahanan. Sa mas praktikal na aspeto, kapag ang susi o anumang pang-araw-araw na gamit ay naiwan sa madidilim na sulok na puno ng alikabok o nasa ilalim ng matitinding ilaw na may mabigat na enerhiya, inaabsorb nito ang kaguluhan. Ang kaguluhang ito ay gumugulong sa buong bahay, tahimik na naapektuhan ang ating emosyon, mga desisyon, at maging ang pagpasok ng biyaya. Sa kabilang banda, kapag ang mga bagay ay inilagay sa malilinis, maliwanag, at maaliwalas na lugar na nasisikatan ng araw o nahihipan ng simoy ng hangin, napapalakas nito ang ating intensyon, lalo na para sa kasaganaan. Kaya bukas ng umaga, habang ikaw ay papasok muli sa iyong bahay, huminto ka saglit at magnilay. Nasaan ang mga bagay na may kahulugan sa iyo? Mga rosaryo, rebulto, halaman, at syempre, ang iyong mga susi. Nakatutok ba sila sa maingat na direksyon upang dumaloy ang ki? O naiwan na lamang ba sila sa isang sulok kung saan posibleng matigil ang enerhiya? Sa pagkilala sa mga turo ng Budismo ukol sa tamang paglalagay ng bagay, naiaangat natin ang simpleng gawi tungo sa mapanlikhang ritual. Isang hakbang na magtitiyak na ang bawat gamit sa ating tahanan ay tunay na tumutulong at hindi sagabal sa ating paglalakbay patungo sa kasaganaan, pagkilala sa delikadong lugar sa iyong tahanan. Ngayong nauunawaan na natin kung paanong ang mga pang-araw-araw na gamit ay may taglay na ki at kung paanong ang maingat na paglalagay ng mga ito ay maaaring magpalakas o makasagabal sa daloy ng enerhiya, panahon na upang tukuyin ang iisang lugar sa loob ng tahanang Pilipino kung saan hindi kailanman dapat ipahinga ang mga susi o anumang metal na agimat. Sa karamihan ng mga bahay kubo, condominium unit, at apartment sa Metro Manila, karaniwan na ang pagsalo ng susi sa maliit na aparador o console table na nakapwesto agad sa loob ng pintuan. Pero heto ang dapat pag-ingatan. Kapag ang mesa o aparador na ito ay nakalugar direkta sa ilalim ng pantakip ng pintuan, door threshold, ito ay nagiging tinatawag sa Buddhist influence feng shui na leak point. Isipin ang eksenang ito. Pagkapasok mo sa bahay, pagod mula sa traffic, basa ng pawis ng hangin ng Maynila, at hinahaplos ng tsinelas ang sirang tapis. Ibaba mo ang iyong susi sa mesa sa tabi ng pintuan. Sa paningin, ito'y simpleng gawi. Ngunit sa di nakikitang mundo ng enerhiya, ang mga dalang intensyon, mga dasal para sa remittance, panalangin para sa bagong trabaho, at hangarin para sa matagumpay na negosyo, ay agad na bumabagsak pababa sa ilalim ng sahig. Sa halip na umikot ang enerhiya sa bahay, ito'y natatambak sa labas. Tulad ng buhangin na dumudula sa pagitan ng iyong mga daliri. Isa pang dangerous variation ng lugar na ito ay ang mga susi na inilalagay sa mababang estante na nasa ilalim ng sipe o maliit na transom window. Habang sumisilip ang liwanag ng araw tuwing umaga, tumatama ito sa bintana sa hindi pantay na anggulo. Nagdudulot ng enerhiyang hindi pantay o distorted, parang sinag ng araw na nagbabago ng direksyon kapag tumama sa kulay na salamin. Ang resulta, ang susi na naiwan doon ay sumisipsip ng bara at stagnant na enerhiya. Sa madaling salita, anumang patag na bagay na direktang nasa ilalim ng pintuan o sa paligid ng threshold, maging ito man ay lumang istante, wall-mounted shelf o kahit isang kahoy na tabla, ay nagiging black hole para sa kasaganaan. Kapag doon nakatira ang iyong mga susi, bawat balik mo sa bahay ay nagiging hindi mo namamalayang pag-aalay ng mga biyaya bago pa man ito makapasok at mapakinabangan ng iyong pamilya. Sa pagkilala sa pagkakamaling ito, ang paglalagay ng susi sa lugar kung saan lumalabas ang enerhiya, nagkakaroon tayo ng kakayahang itigil ang tahimik na pag-agos ng biyaya palabas. Sa halip, natututo tayong buksan ang tahanan sa pagpasok ng kasaganahan. Sa susunod, tatalakayin natin ang mga karaniwang gawi ng mga Pilipino na hindi nila alam
ay nagpapatibay sa enerhiyang bara at kung paano natin ito maiiwasan. Karaniwang pagkakamali ng mga Pilipino sa paglalagay ng susi. Ngayong alam mo na ang delikatong lugar sa ilalim ng pintuan, tingnan naman natin ang mga pang-araw-araw na gawin ng maraming pamilyang Pilipino na hindi nila namamalayang nagpapalakas sa pagbabara ng enerhiya at patuloy na humahadlang sa pagdating ng pinansyal na biyaya. Isa sa mga pinakakaraniwang eksena sa isang tipikal na bahay sa barangay ay ang maliit na console table o aparador na puno ng lumang resibo, basyong bote ng soft drinks at laruan ng iyong anak, gaya ng maliit na tricycle. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang mga susi ay nauuwi sa ilalim ng kalat na ito, na nakapatong mismo sa lugar kung saan nababara ang enerhiya. Kapag inilapag mo ang iyong susi sa ibabaw ng ganitong magulong mesa, lalo na kung ito ay nasa ilalim ng threshold, parang idinagdag mo pa ang distraksyon sa nakabara ng enerhiya na lumilikha ng doble hadlang sa pagpasok ng biyaya. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagsabit ng susi sa mababang pako o hook malapit sa mga sapot-sapot ng pintuan, karaniwang napapalibutan ng buhol-buhol na extension cord at lumang Christmas lights ng pamilya. Sa pananaw ng Filipino-Buddhist na enerhiya, ang ganitong gubat ng kordon ay sumisimbolo sa buhol-buhol na intensyon na nakalilito sa ki. Kaya't ang positibong enerhiya na dala mo pa uwi ay naglalaho bago pa ito makapagtanim ng ugat sa loob ng tahanan. Karaniwan din sa mga OFW ang tumanggap ng balikbayan boxes na may kalakip na ekstrang susi, na madalas iniiwan sa ibabaw ng kahon sa tabi ng pintuan. Ang mga kahong ito ay kadalasang nananatili doon hanggang sa susunod na sweldo o biyahe, kaya't ang mga susi ay nananatiling nakapatong sa alikabok sa isang madilim na sulok. Ang madilim na ilaw at kulang sa sirkulasyon ng hangin ay nagpapahina sa enerhiya ng susi, na sa halip na maging daluyan ng kasaganaan, ay nagiging silent energy vampire. At sa huli, itanong mo sa sarili, nakasabit ba ang iyong mga susi sa parehong hook kung saan nakasabit ang rosaryo o krus? Bagamat ang layunin ay proteksyon, ang lapit ng mga metalikong bagay sa mga sagradong simbolo ay kadalasang nagdudulot ng tensyong enerhiya na maaaring magpawalang bisa sa parehong basbas at proteksyon. Sa pagkilala sa mga karaniwang gawin na ito, susing nakatago sa ilalim ng kalat, nakasabit sa buhol-buhol na kable, nakapatong sa alikabok, o masyadong malapit sa mga banal na bagay, ginagawa mo na ang unang hakbang para palayain ang iyong tahanan mula sa mga hindi namamalayang energy drains. Sa susunod na bahagi, ibabahagi natin ang mga totoong kwento mula sa mga pamilyang Pilipino na naranasan mismo ang mga pagkakamaling ito, at kung paanong simpleng paglipat ng susi ang nagbago ng kanilang kapalaran. Mga bunga ng maling paglalagay. Totoong kwento ng mga Pilipino. Tingnan natin kung paano tahimik ngunit malalim na naapektuhan ng ilang pamilyang Pilipino ng maling paglalagay ng susi, at kung paano nagbago ang kanilang daloy ng biyaya matapos lamang ang simpleng paglipat ng lugar. Sa mataong barangay Padre Faura sa Quezon City, si Mang Rico ay may maliit na tindahang sari-sari na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Araw-araw tuwing hapon, inilalapag niya ang kanyang susi sa masikip na aparador na nakapwesto diretso sa ilalim ng pintuan ng kanyang apartment. Makalipas ang ilang buwan, napansin niyang unti-unting nababawasan ang dumadaan sa kanyang tindahan. Bumababa ang benta, halos 200 piso kada araw. Hanggang sa mapansin ng kanyang pamangkin, na nag-aaral ng mga Budistang praktika sa tahanan, na ang susi ay nasa leak point sa ilalim mismo ng pintuan. Bagamat may pagdududa, ngunit dahil sa desperasyon, inilipat ni Mang Rico ang susi sa malinis na estante sa hilagang silangang bahagi ng bahay at nagsagawa ng simpleng ritual gamit ang asin at bulaklak ng sampagita. Makalipas ang 2 linggo, nagsimulang bumalik ang mga dating suki. At isang grupo ng mga estudyante ay laging bumibili ng merienda tuwing hapon. Biro niya sa pamangkin, parang bumalik ang mga suki ko dahil inalis ko lang yang susi sa gulo niyang posisyon. Sa katotohanan, inalis niya ang harang sa daloy ng positibong enerhiya. Sa Dubai naman, si Kuya Jun, isang OFW,
na regular na nagpapadala ng remittance sa kanilang bahay sa Valenzuela, ay nakasanayang itago ang susi ng bahay sa loob ng isang garapong may tuyong sili na nasa madilim na sulok ng countertop. Sa loob ng 2 magkasunod na buwan, palaging nadidelay ang kanyang padala at pabago-bago ang palitan ng dolyar. Nakakaapekto ito sa budget ng kanyang pamilya. Sa payo ng kanyang kapatid, inilipat niya ang susi sa ibabaw ng isang kahoy na coaster malapit sa bintana na naaabot ng sinag ng araw tuwing umaga. Sa kaniya binigkas ang maikling panalangin, "Ako'y bukas sa biyaya ng bagong bukas." 2 araw lang ang lumipas, dumating ang remittance on time at sinabihan siya ng pamilya niya na may bonus pa silang natanggap sa trabaho. Sa Davao City naman, si Ate Liza ay palaging inilalagay ang kanyang mga susi sa kalawangin at lumang pako sa ilalim ng matapang na ilaw ng fluorescent lamp sa tabi ng pinto. Madalas silang mag-away ng asawa tungkol sa biglaang gastusin, gulong ng kotse, pagtaas ng bill sa kuryente at mga hindi inaasahang check-up ng anak. Isang araw, ibinahagi ng bumisitang kapatid ang isang kwentong Budista tungkol sa enerhiyang Ki na nababara dahil sa kalat at matinding ilaw. Nilinis ni Liza ang sulok na yon. Nagsabit ng maliit na rosaryo sa ibabaw ng kahoy na kirak sa maaliwalas na bahagi ng bahay at nilinis ang kanyang mga susi buwan-buwan gamit ang tubig at asin. Pagkalipas ng 1 buwan, unti-unting nawala ang mga di maipaliwanag na gastusin at nakaramdam siya ng mas magaan na katahimikan sa bahay. Ipinapakita ng mga kwentong ito na ang paglipat ng susi ay hindi simpleng pamahiin. Ito ay tungkol sa pagbubukas muli ng daloy ng biyaya. Sa halip na unti-unting mawala ang mga dasal, pagsusumikap, at pag-asa. Napapahintulutan nitong manirahan ang mga ito sa loob ng ating tahanan. Sa pagkatotoo kina Mang Rico, Kuya Jun, at Ate Liza, makikita mo kung paanong ang isang maliit na hakbang ay may malawak na epekto. Mula sa pagbalik ng suki, pagdating ng tamang padala, hanggang sa pag-alis ng biglaang gastusin. Ang tamang lugar. Saan ilalagay ang iyong susi? Para sa kasaganaan. Matapos nating makita kung paanong ang maling paglalagay ng susi ay nakakasipsip ng biyaya, panahon na upang matutunan kung saan dapat ito ilagay upang maging tagahikayat ng kasaganaan. Sa pagsasanib ng paniniwalang Pilipino at Budistang praktika, ang hilagang silangang bahagi ng bahay na malapit sa pintuan ay tinuturing na wealth corner o puso ng kasaganaan. Perpekto ang lugar na ito kung natatamaan ng banayad na sinag ng araw tuwing umaga at malaya mula sa kalat o anino. Unang linisin, nang mabuti ang lugar. Bago ang lahat, walisin o lampasuhin ang hilagang silangang sulok ng bahay hanggang sa walang matirang butil ng alikabok. Sa maraming bahay sa Pilipinas, madalas ang alikabok mula sa usok ng jeep at basang hangin na nagpapabigat sa enerhiya. Gumamit ng basang pamunas na may ilang patak ng tubig na may halimuyak ng sampagita upang sariwain ang espasyo. Maglagay ng maliit na wooden coaster o banig ilatag ang isang simpleng wooden coaster o isang piraso ng hinabing banig bilang patungan ng mga susi. Ang kahoy ay simbolo ng paglago at konektado sa elemento ng earth sa Budistang Feng Shui. Pinipigilan nitong maipon sa susi ang malamig at matamlay na enerhiya na madalas inaabsorb ng metal. Maglagay ng halaman o maswerteng agimat sa likod ng coaster. Maglagay ng maliit na halamang paso, gaya ng pandan o balanoy, basil, na tinatamaan ng sikat ng araw tuwing umaga. Ang luntiang kulay ng dahon ay simbolo ng panibagong sigla. Kung kulang sa espasyo, maaaring gamitin ang ambar na agimat o isang lumang barya mula sa anting-anting ni Lolo bilang alternatibo. Ang mga ito ay nagsisilbing energetic amplifiers, nagpapalakas sa positibong enerhiya sa paligid ng susi. Ika-4 na, siguraduhing may liwanag at hangin. Huwag hayaang laging madilim ang wealth corner. Buksan ang malapit na bintana o pinto tuwing umaga upang makapasok ang natural na liwanag at sariwang hangin. Kung may kurtina sa bintana, itupi ito upang hayaang maabot ng sinag ng araw ang lugar. 5 ilapag ang susi ng may layunin. Sa tuwing uuwi ka ng bahay,
Huminto ng saglit bago ilapag ang susi. Hawakan ito, huminga ng malalim, at tahimik na bigkasin sa isip. Ako'y bukas sa biyaya at kasaganaan. Saka mo dahan-dahang ilagay ang susi sa ibabaw ng coaster. Ang munting gawaing ito ng mindfulness ay nagcha-charge ng positibong layunin sa susi. Ginagawa itong tagapagdala, hindi tagahadlang ng biyaya. Sa paglipat ng iyong susi sa maingat na inihandang wealth corner, umaayon ka sa karunungang Filipino-Buddhist, tinitiyak na sa bawat pagpasok mo sa iyong tahanan, ang kasaganaan ay iniimbitahang dumaloy, imbes na lumayo ng tahimik. Simpleng buwan ng ritual ng paglilinis ng susi, upang mapanatiling buhay, malinis, at nakaalay ng enerhiya ng iyong mga susi. Isagawa ang simpleng buwan ng ritual na ito na hango sa mga tradisyong Pilipino at Budista. Ihanda ang mga sumusunod na gamit, isang maliit na mangkok ng tubig na may halong kaunting asin sa dagat, 3 tuyong petal ng sampagita, at isang sinding insenso. Mas mainam kung sandalwood ang amoy. Ika-1, ihanda ang iyong espasyo, pumili ng tahimik na oras. Mainam kung gabi ng kabilugan ng buwan o isang payapang linggo ng umaga. Linisin ang hilagang silangang sulok kung saan mo karaniwang inilalagay ang susi. Tanggalin ang mga kalat tulad ng papel, alikabok, o lumang resibo. Ilagay ang mangkok ng tubig na may asin sa isang mababang mesa at tiyaking matatag ang lalagyan ng insenso. 2, ilubog at linisin hawakan ang iyong susi ng banayad sa ibabaw ng mangkok at bigkasin. Sa tubig at asin, pinapawi ko ang duda at negatibo. Ilagay ang susi sa loob ng asinang tubig at hayaang nakababad habang humihinga ng 3 beses. Malalim na paglanghap sa ilong at mabagal na pagbuga sa bibig. Habang hinahayaan mong dumampi ang tubig sa metal, isipin mong natutunaw ang anumang bara ng enerhiya, tulad ng paghuhugas ng dumi mula sa butil ng bigas. 3 pulgada ang layo sa usok at basbasan. Alisin ang susi mula sa tubig at ilapit ito ng mga 6 na pulgada sa usok ng insenso. Hayaang balutin ito ng mabangong usok habang binibilang ng 2 mabagal. Naway dumaloy ang ki at anyayahan ng tunay na biyaya. Ang usok ay naghahatid ng dasal pataas at nililinis ang enerhiya ng susi, gaya ng ginagawa ng mga monghe sa mga templo sa Maynila upang linisin ang mga sagradong rebulto. Ika-4, pahingahin at isapuso ang layunin, patuyuin ng dahan-dahan gamit ang malinis na panyo ang iyong susi. Bago ito ibalik sa kahoy na coaster, hawakan ito at magnilay sa loob ng ilang sandali habang inuusal sa isip. Binubuksan ko ang aking tahanan sa kasaganaan, pagkakaisa, at pag-unlad. Sa huli, ilapag ang susi sa coaster sa iyong nakatalagang wealth corner sa hilagang silangan ng bahay. Sa pagsasagawa ng ritual na ito buwan-buwan, maaaring sa unang gabi ng kabilugan ng buwan, pagkatapos ng araw ng sweldo, o tuwing ika-30 ng buwan, tinitiyak mong nananatiling daluyan ng positibong enerhiya ang iyong mga susi. Patuloy nilang hinihikayat ang pagpasok ng biyayang pinansyal sa iyong bahay. Mga palatandaan na umaayos ang enerhiya ng iyong tahanan. Pagkatapos mong ilipat at linisin ang iyong mga susi, bigyang pansin ang mga banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago. Mga senyales na ang positibong enerhiya ay nagsisimula ng tumubo sa loob ng iyong bahay. Isang mas magaan na hangin at pakiramdam sa loob ng bahay, pansinin kung mas magaan ang hangin sa bahay. Tuwing umaga, baka salubongin ka ng banayad na simoy ng hangin na pumapasok sa mga bintana imbes na malagkit at mainit na hangin. Kapag mas kalmado ang atmosfera, isa itong malinaw na senyales na malaya ng dumadaloy ang ki. Ikalawang, mas maayos na ugnayan sa pamilya. Obserbahan ang mga interaksyon sa tahanan. Mas maayos ba ang usapan habang humihigop ng templadong kape? Mas konti ba ang pagtatalo ng mga anak sa gawaing bahay? Mas kalmado ba umuwi ang iyong asawa? Ang mga pagbabagong ito ay refleksyon ng nabawasang stress at mas maaliwalas na daloy ng enerhiya sa loob ng bahay. 3 maliit na biyayang pinansyal. Magmasid sa maliliit na himala. Isang utang na loob mula sa balikbayan na kamag-anak
Hindi inaasahang diskwento sa tindahan o libreng sakay sa jeep. Bagamat tila maliit, ang mga ito ay konkretong palatandaan ng muling bumabalik na kasaganaan. Magtala ng mga ito sa isang simpleng tala journal. Kahit ang isang pisong natagpuan sa kalsada ay simbolo ng pagbukas ng biyaya. Mas magaan na pakiramdam sa mga bagay sa paligid pansinin, kung parang mas magaan ang mga gamit sa paligid. Ang mga susi na dati malamig at mabigat, ngayon ay tila mainit at mas komportableng hawakan. Ang tsinelas sa may pintuan ay tila hindi na ganoong kaluma, na parang hindi lang alikabok kundi negatibong enerhiya rin ang nailinis. Kapag inilalapag mo ang susi sa coaster sa hilagang silangang sulok, hindi na ito kumakalabog, kundi tahimik itong nauupo sa lugar, isang palatandaan na naisara na ang leak point. Ipagdiwang ang bawat maliit na senyales. Habang dumarami ang mga palatandaang ito, kilalanin at ipagdiwang mo sila. Bawat damdaming gumagaan, bawat maliit na kaginhawaan sa pananalapi, at bawat pisikal na pagbabago sa paligid ay patunay na ang enerhiya ng iyong bahay ay lumilipat mula sa pagiging barado tungo sa pagiging masagana. Panatilihing bukas ang puso at ipagpatuloy ang mga ritual na ating natalakay, sapagkat ang patuloy na malasakit ay magpapatibay at magpapaigting sa mga positibong pagbabagong ito. Mga partikular na kulturang Pilipino at likas na pagkakaiba-iba sa ritual ng paglalagay ng susi. Bagamat epektibo sa buong Pilipinas ang Northeast Wealth Corner at karaniwang mga ritual ng paglilinis, may kanya-kanyang likas at pangkulturang pagkakaiba-iba ang bawat rehiyon na maaaring magpalalim pa ng positibong enerhiya na pumapaligid sa iyong mga susi. Narito ang ilang mga lokal na bersyon na maaari mong isama. Maaari mo itong iakma batay sa iyong probinsya o tradisyon ng pamilya. Visayan Tip, Cebu, Leyte, Iloilo. Sa maraming Bisayan na tahanan, karaniwang inilalagay ang isang maliit na batong amethyst. Lokal na tinatawag na batong hibilog, malapit sa mahahalagang bagay tulad ng susi. Pinaniniwalaan itong nagbibigay ng espiritual na linaw at panangga laban sa negatibong enerhiya. Paano isama? Matapos ilipat ang susi sa Wealth Corner, maglagay ng tumbled amethyst sa likod ng coaster. Tuwing full moon sa Visayas, ilagay ang bato at susi sa ilalim ng liwanag ng buwan at bigkasin sa Cebuano. Ginoo, ipahimutang ang kahayag sa among mga kinabuhi. Ang kombinasyong ito ng enerhiya mula sa kristal at liwanag ng buwan ay nagpapalalim ng ritual. Kagaya ng mga kurat sa blessing tuwing piyesta. Ilocano variation, Luzon, Northern Philippines. Sa mga pamilyang Ilocano, ang paghahabi ng karanglan, banig mula sa halamang damo, ay tradisyon ng katatagan. Maaari itong gamitin bilang patungan ng susi imbes na coaster. Paano isama? Ilagay ang karanglan mat sa isang maliit na sulok ng northeast corner. Buwan-buwan, sa panahon ng balang o anihan, budburan ito ng kaunting bigas na mula sa matagumpay na ani. Bigkasin sa Ilocano, ragsak kenrik na tinamnama sumrek kadagit isang umi. Isinasalin nito ang enerhiya ng agrikultura sa iyong tahanan, kasama ng tagumpay at pagkakaisa. Mindanao variation, Cotabato, Davao, Zamboanga. Sa mga komunidad ng Mindanao na may halong kulturang Muslim at katutubo, makikita ang mga baybayin na ukit at mga kahoy na representasyon ng ancestral spirits. Paano isama? Ukitin ang baybayin na para sa new beginnings sa isang maliit na kahoy at itali ito sa iyong keychain. Isabit ang susi sa matibay na kahoy na hook sa northeast corner at tiyaking ang ukit ay nakaharap palabas. Maglagay ng maliit na bugkos ng sambong, mint, sa hook bilang herbal na panangga. Tuwing Biyernes, sindihan ng insenso ng sandalwood malapit sa susi bilang pag-alay sa mga espiritu ng ninuno. Tagalog-Luzon variation, Metro Manila, Laguna, Batangas. Sa mga Tagalog na lugar, karaniwan ang paglalagay ng tibod, maliit na palanggana, sa pasukan ng bahay bilang panangga at sumasalamin sa dasal. Paano isama? Maglagay ng malinaw na baso ng tubig sa tabi ng coaster sa northeast corner. Tuwing madaling araw, ipatak ang ilang patak sa isang dahon ng bayabas sa ilalim ng coaster. Bayabas ay ginagamit sa tradisyonal na panggagamot,
Sabay bigkasin. Tubig ni Bathala. Daloy ang biyaya sa pusod ng tahanan. Pinagsasama nito ang Tagalog healing practices at Budistang paglilinis ng tubig. Ilonggo Hiligay Nontip, Iloilo, Bacolod, Western Visayas. Sa Iloilo at Bacolod, karaniwan ang mga buntal, palm-rolled na palamuti, na sinasabit sa bahay bilang simbolo ng swerte. Paano isama? Gumawa ng maliit na buntal pouch at lagyan ng 3 rosquillos crumbs, simbolo ng tamis at kasaganaan. Itali ito sa gilid ng key rack sa northeast corner. Tuwing dinagyang o Mascara Festival, palitan ng laman ng bagong rosquillos crumbs at wisikan ng kaunting coconut water ang coaster upang mapanatili ang kasayahan at island-style na kasaganaan. Pagtatapos, pananampalataya na may paggalang sa ugat. Sa pagsasama ng mga lokal na praktika ng Visayas, Ilocos, Mindanao, Tagalog Luzon, at Iloilo sa pangunahing ritual ng maingat na paglalagay ng susi, binibigyan mo ng puwang ang karunungan ng mga ninuno sa loob ng modernong tahanan. Kahit ikaw ay nakatira sa Nipahot sa probinsya o sa mataas na kondo sa syudad, ang mga lokal na bersyong ito ay nagpapalakas sa Wealth Corner, ginagawang tunay na daluyan ng kasaganaan at espiritual na pagpapala ang iyong mga susi. Mga karaniwang tanong at pagwawasak ng mga maling paniniwala. Bago mo lubos na isabuhay ang paglipat at paglilinis ng iyong mga susi, maaaring may mga alinlangan ka pa. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang tanong at maling paniniwala upang malinawan ka at makagalaw ng may kumpiyansa. Tanong 1. Paano kung wala akong malinaw na hilagang silangang sulok? Hindi lahat ng tahanang Pilipino ay may klarong northeast na direksyon sa loob. Sa ganitong kaso, hanapin ang sulok na tinatamaan ng banayad na sinag ng araw tuwing umaga o ang pinakamalapit sa pangunahing pintuan. Linisin at ayusin ang espasyong iyon na para bang iyon ang iyong puso ng kasaganaan. Ang intensyon ay mas mahalaga kaysa sa perpektong oryentasyon. Tanong 2, pamahiin lang ba ito? Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na ito ay basta mga kasabihan ng matatanda. Pero sa pilosopiyang Budista, tinuturo na ang mindful placement ng mga bagay ay may epekto sa ating emosyon, isipan, at araw-araw na pagpili. Kapag maingat mong iniingatan ang iyong mga susi, nang may ritual at layunin, unti-unting bumubuo ito ng mga positibong gawi. Mas malinis ang tahanan, mas malinaw ang isip, mas bukas ka sa biyayang dumarating. Ang simpleng pagbabagong ito sa kamalayan ay maaaring magdala ng konkretong resulta, gaya ng mas matinong paggastos o mas maayos na ugnayan sa pamilya. Tanong 3, pwede ko bang isabit ang sentimental keychains o rosaryo sa parehong hook? Oo, pero may kaunting pag-iingat. Iwasan ang pagsabit ng metal keychains direkta sa tabi ng sagradong bagay tulad ng rosaryo, imahe ng santo, o krus. Solusyon: kung pareho silang nasa iisang lugar, isabit ang rosaryo ng bahagyang mas mataas kaysa sa mga susi at siguraduhing hindi sila nagkakadikit. Pinipigilan nito ang energetic tension at nagbibigay galang sa parehong espiritual na proteksyon ng mga sagradong bagay at sa kasaganaan ng iyong mga susi. Tanong 4, gaano kadalas kailangang linisin ang susi? Para sa karamihan ng tahanan, sapat na ang buwan ng paglilinis. Ngunit kung nakakaramdam ka ng matinding stress, pananatiling kulang sa pera, o tensyon sa pamilya, maaaring gawin ito tuwing 2 linggo. Tanda ng pangangailangan ng paglilinis. Kapag ang mga susi ay tila mabigat, malamig sa palad, o parang may kaba tuwing hawak mo, ito'y senyales na kailangan nilang i-recharge. Panghuling paalala. Sa pagsagot sa mga tanong na ito, inaalis natin ang mga agam-agam at binibigyan ka ng lakas ng loob upang isabuhay ang ritual. Isang tulay sa pagitan ng tradisyong Pilipino at Buddhist-inspired mindfulness. Kapag ang bawat paglalagay ng susi ay may layunin at bawat ritual ay may puso, ang kasaganaan ay hindi na basta pinapangarap, kundi tahimik na iniimbitahan araw-araw. Buod at panghuling paalala narito ang pinakapusong aral mula sa ating paglalakbay.
upang maprotektahan mo ang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan at malugod na tanggapin ang kasaganaan. Huwag ilagay ang susi sa leak point, iwasang ilagay ang susi sa ilalim o mismong gilid ng pintuan, lalo na sa mga kalat na mesa, estanteng mababa at tinatamaan ng matinding ilaw o kasama ng buhol-buhol na kordon. Doon, ang biyaya ay tahimik na dumudulas palayo, parang buhangin sa palad. Gawin ang tamang wealth corner. Itakda ang isang malinis at maliwanag na sulok ng tahanan. Mas mainam kung sa hilagang silangan malapit sa pasukan. Ilagay ang susi sa kahoy na coaster o hinabing banig para i-ground ang enerhiya. Magdagdag ng halaman, kristal, o agimat sa likod bilang pampalakas ng positibong vibrations. Isagawa ang buwanang paglilinis. Linisin ang susi gamit ang asin ng tubig, usok ng insenso, at taimtim na panalangin. Gumamit ng espesyal na araw, tulad ng kabilugan ng buwan, araw ng sweldo, o isang pagdiriwang sa pamilya, upang patibayin ang intensyon. Ginagawa nitong sariwa ang enerhiya para patuloy na makatawag ng kasaganaan. Pansinin ang mga positibong pagbabago. Mas magaan ba ang hangin tuwing umaga? Mas tahimik at payapa ba ang usapan sa hapag? May bigla ang diskwento, suking balik, o perang nakita sa daan. Lahat ng ito ay senyales na malayang dumadaloy na ang key sa iyong tahanan. Iakma ayon sa kultura at rehiyon. Bisayan, gumamit ng amethyst at panalangin sa liwanag ng buwan. Ilocano, gumamit ng karanglan at butil ng bigas mula sa anihan. Mindanaoan, isama ang baybayin na, sambong at sandalwood incense. Tagalog, gumamit ng guava leaf sa tubig bilang basbas. Ilonggo, gumawa ng buntal pouch na may rosquillos crumbs at niyog na tubig. Igalang ang lokal na tradisyon habang pinananatili ang mga pangunahing prinsipyo. Iwasan ang mga maling paniniwala. Hindi kailangan ng perpektong kompas kung sinusundan mo ang sinag ng araw. Hindi rin ito basta pamahiin. Ang layunin ay mindfulness, kalinisan, at pagiging bukas sa mga biyaya. Higit pa sa susi, ito ay layunin kapag pinagsama mo ang karunungang Pilipino at Budista sa iyong pang-araw-araw na ritual, binabago mo ang susi mula sa simpleng metal tungo sa daluyan ng intensyon. Sa bawat pag-unlock ng pinto, binubuksan mo rin ang mga bagong posibilidad para sa paglago, kapayapaan, at kasaganaan. Bawat hakbang ay dasal. Bawat susi ay paanyaya sa biyaya. Panghuling paalala at panawagan sa aksyon salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito tungo sa kasaganaan gamit ang simple, ngunit makapangyarihang mga Filipino-Buddhist na praktika. Ngayong alam mo na kung saan hindi dapat inilalagay ang iyong mga susi at kung paano lumikha ng isang wealth corner na bukas sa biyaya. Panahon na para ito'y isabuhay. Bukas ng umaga, huminto sandali bago ka pumasok sa bahay. Hawakan ang iyong susi, huminga ng malalim, at isalarawan sa iyong isip ang positibong enerhiya na pumapasok sa iyong tahanan. Pagkatapos, ilagay ito sa inihanda mong coaster sa hilagang silangan, ang iyong bagong puso ng kasaganaan. Gusto kong marinig ang iyong karanasan. Mag-comment sa ibaba kung may napansin kang maliliit na biyaya matapos mong isagawa ang pagbabagong ito. Maaaring may nakita kang extra pisong barya sa daan. O baka mas masarap ang usapan niyong pamilya habang humihigop ng templadong kape. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba sa ating komunidad. Kung may lola, lolo, o magulang ka na patuloy na naniniwala sa mga tradisyonal na ritual sa bahay, i-share mo ang video na ito sa kanila. Ipagdiwang natin ang kanilang karunungan habang niyayakap ang bagong anyo ng mindfulness na may gabay ng Budismo. Huwag kalimutang like, share at subscribe para sa mas marami pang practical na tips sa kung paano tayo maaaring tumanggap ng kasaganaan gamit ang ating sariling kulturang Pilipino. Sa susunod na linggo, tatalakayin natin kung bakit hindi kailanman dapat iwan sa isang tiyak na lugar ang walis sa bahay at paano ang simpleng pagbabagong ito ay makakatulong, hindi lang sa alikabok, kundi pati sa mabigat na enerhiya sa paligid. Hanggang sa muli, panatilihing malinaw ang iyong intensyon, dumadaloy ang iyong ki,
at bukas ang puso sa mga biyayang naghihintay sa'yo. Paalam at maraming salamat.